Hello mga farmers, welcome sa ating farm. So ngayon dito tayo sa area natin sa ating 71 na variety nga nut sugarcane. So ito is third raton. So nakikita nyo medyo kuan na talaga siya, hindi na siya yung kuan ba, yung marami na yung mga hindi tumubo na tubo. So ganito talaga na stage mga ka-farmer is yung third raton is medyo hindi na yung marami yung production ng tubo natin. So 3 to 4 lang talaga yung advisable na pag intercrop nitong variety na to na 71. So medyo ngayon sa observation natin medyo maganda pa yung tubo niya mga ka-farmers. So medyo kuha lang talaga siya, hilang yung tawag sa amin, yung kuan ba, may mga portion na wala nang tumubo na tubo kasi sa kahadilanan na sagasagaan ng truck. So medyo nakuan talaga siya, namatay. Pero yung iba meron naman mga ka-farmers. So nakita nyo medyo malalaki pa din yung variety natin, yung tubo na 71. So inagahan namin to mga ka-farmers ng detrashing kasi marami na yung mga kuan damo na umaapaw. So malalaki na yung damo dahil sa ulan na kuan, parang araw-araw na umuulan. So yung mga damo din tumutubo din. So kaya ngayon nagdetrashing kami dito. So ito yung tinatawag na brushing dala sipsip. So ito yung mga farmers, yung variety natin na maganda din na variety, itong variety 71. So puntahan natin yung mga kuan niya, kung makita natin yung mga tubo talaga niya. So yan yun, no. So third cropping na variety 71. So hindi na masyadong malaki yung mga tubo niya kasi given na third raton. Pero kung sa first raton ito mga farmers, napakalaki talaga ng mga tubo na to. Kaya wala naman talagang tubo na every raton yung is lumalaki. So kuan talaga yan, lumiliit talaga yan every year talaga yung tubo. So every cropping lumiliit talaga yung kukuha natin, except lang sa second raton kasi doon ang dumadami yung saha niya. So kita niyo, same din dito sa kabila, hindi pa yan na simulan nila. So dito muna sila nag start sa area na to. Ito yung pinakamaraming damo kasi dun sa gitna nito, napakaraming damo talaga niyan. So, ito din yung best month na magpa-brushing kayo mga farmers para makikita na sa araw yung mga tubo sa ilalim para mag-develop na yung sugar niya. So ito yung mga ina-apply natin, no. So ito na stage mga farmer is optional stage lang talaga ito sa atin mga nagtutubo kasi additional cost ito. Pero makikita naman natin dati sa mga previous vlog natin na nagdi-detras din tayo sa tubo natin. So medyo hindi lang talaga tayo sinuwerte sa pistisi kasi ewan ko bakit. So ngayon nagtry ulit tayo ng mag-detras sa tubo natin para baka tumaas na yung pistisi mga farmers. So hindi naman talaga natin control yung mga pistisi. So mas mabuti na ikuan talaga natin i-apply. So hindi tayo ma-discourage sa pistisi na yan kasi natural lang talaga, baka i-bless tayo next milling ng malaking pistisi. So kaya inalagaan ko talaga yung tubo mga farmers kasi babawi talaga ito sa atin. Sa pag hindi kasi ito inalagaan mga farmers, lalo tayong ma-failure. So mas mabuti talaga na gastusan na lang kasi mayroon
nandito na yung tubo mga farmers eh. So kung hindi natin ito i-detras, so baka liliit pa ng liliit yung tonnage na makukuha natin. So sige, so yun lang mga farmers, no? Ito lang, oh. Kita nyo, third rato na ito, pero maganda pa rin yung ratoning niya. So hindi kalakihan yung tubo, pero okay na din ito mga farmers. So ito yun ng 71. So plano namin is i-applyan ito ng abono, mga putas siguro, yung 4600 para maganda yung kuan talaga niya, sugar content. So yun lang mga farmers, medyo maliit lang yung vlog natin ngayon kasi alam nyo naman yung litrashing kasi na vlog ko na ito. So yun lang mga farmers, happy farming.